At muli na naman ako nagbabalik sa inyo mga talapita na welcome back to another video. And today, pasensya na kayo medyo makalat. Dito ako sa labas sa may garahe. Medyo maingay kasi sa loob Maingay, tsaka tahimik. Yan, kasi yung kapitbahay namin, naglilinis, ang ingay. Sa loob naman ng bahay, may natutulog. So, maingay naman sa akin. Maingay at tahimik. Kaya dito na lang tayo sa garahe. Yan, tsaka pasensya na kayo, medyo magulo Yan. Iniisip ko pa kung paano ko liligpitin yan. Yung mga gamit na nandyan. Itong video na to, meron lang akong gustong i-share sa inyo. Meron kasi nangyari, kailan lang, in particular, sa anak ko. And syempre kasi pag kami nangyayari sa anak mo, parang nararamdaman mo din yun di ba? Ano kasi, broken hearted. So naisip ko lang. So pati ako parang as a parent, di ba? Siyempre pinagdaanan mo rin yun. Parang nararamdaman mo yung yung sakit. So naisip ko lang, ang pinakamasarap sa pinakamasarap na experience na may experience mo sa buhay mo dito sa mundo yung ma-in love. Napakasarap nung pakiramdam na yun. Yung lagi kang excited gumising, excited kang makita yung taong kinai-inlovean mo, di ba? Hindi ka makakain. Ganun yun pareho yun Pagka it's either broken hearted ka or in love ka, hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Pero syempre doon ka na sa in love ka, di ba? Dahil ang hirap nun yung broken hearted ka, yung nag-break kayo tapos hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Ang lungkot nun. Naranasan ko na dati yun Pero yun na nga, so ramdam ko yung naramdaman nung anak ko. Kasi ito naman yun. So, yung pagiging in love nga, di ba, isa sa pinakamasarap na feeling na may experience natin yan But at the same time, isa rin siya sa pinakamasakit na mararamdaman natin na may experience natin sa buhay. Lalo na kung halimbawa naman, there are times, or most of the time, nananahimik ka. In my case, doon sa mga na-experience ko, yung nananahimik ka. Diba? Hindi mo ini-expect. Kasi pag may in love ka, hindi mo naman sinasadya yan na ma-in love ka Diba? Basta na lang mangyayari yan Diba? Yung minyo, sinasabi na meron kang butterflies sa tiyan mo, sa dibdib mo, diba? Yun yung kilig factor. Pero most of the time, nananahimik ka. Tapos bigla-bigla na lang dadating yung napaka-special na taong yan. Diba? Tapos, may in love ka. And then, pag na-in love ka na, ang mangyayari dyan is maririnig mo lahat ng mga gusto mong marinig. Makikita mo lahat ng gusto mong makita. May experience lahat ng mga gusto mong ma-experience. Pero ito yung masakit na part. After mong ma-in love, mahulog dun sa taong yun, hindi ko alam kung ganito rin ba yung na-experience or pinagdadaanan nyo yung ngayon. Comments down below. Along the way, yung tao, ito yung pinakamasakla pa sa part ng pagiging in love. Okay na pero along the way, yung taong kinai-inlovean mo, dito na nagkakaproblema yung relasyon. Nagkakaroon ng falling out of love. Yung kinai-inlovean mo, pinipilit ka nang ipasok dun sa, kumbaga nahuli ka na in love ka na sa kanya, di ba? Ginawa niya na yung part niya. Nahuli ka na dun sa trap niya. Tapos, ipipilit ka niya ngayong ipasok dun sa standard niya. Huhulma ka na ngayon niya. Meron pala siyang, hindi ko alam kung agenda ba yun, or meron siyang parang ideal na tao, di ba? Iuhulma ka na ngayon niya dun sa standard niya, sa gusto niya. Diba? Yung ways niya, gusto niya i-adapt mo. Pero nung una okay lang di ba? Lahat ng mga magagandang bagay na nakikita niya or ginagawa mo, you're just being yourself. Pero nagustuhan niya yun. Pero yun pala, hindi ko alam kung hidden agenda ba yun. Yun yung pinakamasakit na part dun Tapos along the way, kapag hindi kanya ma-convince or hindi kanya ma-transform doon sa taong gusto niya na maging, unti-unti ka nang
hindi mabibigyan ng oras, ang dami ng mapupunang mali sa'yo. Doon na nagkakaproblema, doon nagkakaroon ng falling out of love. Diba? Kasi when you fall in love with someone, na-fall in love ka dyan for the qualities na nakita mo nung nakilala mo siya. Diba? So, para mo naman siyang binudol nun. Diba? Parang mo siyang na ano nun eh, na clickbait ba? Bait and switch ang tawag doon. Yun yung nakakalungkot lang na part sa pagiging in love. Yun yung masakit na part. And then, ito pa yung masakit na part. Siyempre, pag pumasok ka na doon sa relationship na yun, in love ka na, di ba? Mag-i-invest ka ngayon ng oras, di ba? Panahon, pera, emotions, di ba? Marami, lahat, may investment yan. Hindi naman pwedeng in love ka lang. Yun na yun eh. So, may mga investment. Di ba? And then, suddenly, isang araw, hindi mo alam kung ano ang nangyari, kung anong nagawa mong mali. And you are just being yourself. Wala ka namang binago. Ikaw pa rin yung taong nakilala nung taong yun. But, hindi ka nga ma-transform or hindi ka niya mailagay dun sa standard or dun sa hulmahan na gusto niyang paglagyan sa'yo. You will be treated indifferently. Tama ba yung term? Treated indifferently. Diba? So, hindi lang din sa mag-girlfriend, boyfriend yan eh. Nangyayari din yan sa mga iba't ibang relasyon eh. Sa magkaibigan, sa magkatrabaho, diba? Sa pagiging employer-employee relationship, ganun din yan. Diba? May impress sa'yo, kunin ka, galing mo magsalita, galing mo magtrabaho, pero yung pala, micromanager pala, di ba? Ima-micromanagement ka pala, yung pala yung pakay ng tao. Pero yun lang. So, ba't ko ba nakwento yun? Hindi, yun nga. Mag-ingat lang tayo pag gano'n. And then, try to be, aware. Try to be mindful kung may pagkaganon kang tao. Kasi, nakakaunang-una nakakasira ng relationship yan. Pangalawa, nakakalungkot yan. Di ba? Hindi magandang gawain. Ang tawag doon, pinaasa mo eh. Di ba? Yun yung paling tamang term. Doon yung hinahanap kong term. Huwag kang paasa. Kung papaasahin yung isang tao, and then at the end, iiwanan mo rin pala. Di ba? So, ayaw mo mangyari yun sa'yo. Kaya huwag mong gagawin din. Kaya huwag mo rin siyang gagawin sa ibang tao. Yun. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa ibang tao. Yun pala yun. So, yun lang. Na-share ko lang yun. Kakalungkot eh. Alright. So, yun lang. Magliligpit pa ako. May mga gamit akong kailangan i-dispose na hindi ko na kailangan. Pag di mo na kailangan, pag matagal na panahon na hindi mo ginagamit at nasa iyo pa rin, ibig sabihin, hindi mo kailangan yun sa buhay mo. Huwag mo nang panghawakan. Get rid of it, man. Alright, so kita-kits on the next one. And sana meron kang nakapulutan sa munting litanya ni Sir Ulo ngayong araw na to. Alright? So, wala man tayong vlog today. Pero this week, meron tayong bagong vlog. Hindi ko pa kasi alam kung anong i-upload ko, which is which. Medyo, backlog eh. Gusto ko lahat i-upload sabay-sabay. Hindi naman pwede yun. Alright, so ingat. And then, thank you for joining me today. Yan. Kung bago ka dito, welcome to the channel. Alright, kita-kits on the next one. Always wear that smile because Jesus loves you. Thank you po.